Ngayon, talakayin natin itong unang 157. Madalas pong ginagamit ng mga Trinitarian believers katulad ng mga Katoliko sa kanang mga ibang mga Protestanteng reliyon, yung unang 157 para patunayan daw na biblical yung aral na ang Diyos nila na iisa, binubuo daw ng tatlong persona. Bagamat para sa kanila iisa, claim nila yon iisa, pero meron daw tatlong persona. At ang batayang ginagamit nila ay ang unang 157, lalo na yun nasa King James Version. Ano ba mababasa doon, President? Sige pa, pakita natin. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Ayan, yung unang 157 ng King James Version. Para sa kanila, yan daw ay matibay na batayan sa pagtuturong ang Diyos, mayroong tatlong persona. Dahil malinaw doon na binanggit sa talatang yan, there are three that bear witness in heaven. Sino-sino daw yung tatlo na yon? Sabi, the Father, the Word, na para sa kanila si Kristo, and the Holy Ghost. And these three are one. Ayan daw ang patunay na mayroong tatlong persona sa isang Diyos. Pero pansinin niyo po sa kaparehong talata, sa Revised Standard Version, iba po ang nakasulat. Basahin natin sa Revised Standard Version. And the Spirit is the witness, because the Spirit is the truth. Ayan, napansin niyo, magkaiba po, no? Then sa Revised Standard Version, ang sabi diyan, and the Spirit is the witness, because the Spirit is the truth. Walang binanggit yan na the Father, the Word, the Holy Ghost, and these three are one. At maging sa dating salin ng Biblia sa Tagalog, ano lang din ang mababasa sa unang 157. Sige po, basa. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Pansinin nyo, magkapareho yung sa dating Biblia, Tagalog, sa kayo nasa unang 157. Naiiba yung nandun sa King James Version na binanggit yung Father, Word, and Holy Ghost na these three are one. Ano ba ang tawag dyan sa binabanggit sa King James Version na binabanggit yung Father, Word, Holy Ghost, these three are one? Next slide tayo. Tinatawag po yan na Johannine comma, yung dagdag na mga salita doon sa bandang huli ng talata, yung terminong the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Yan po yung tinatawag na Johannine comma. Pero alamin natin, dahil sa ang promotor ng aral na Trinity ay ang simbahang Katoliko. Ano ang katotoo ng isang pari, isa ring scholar ng simbahang Katoliko, tungkol dyan sa 1 John 5:7 na Johannine comma? Babasahin natin isang aklat na sinulat ng pari na si Hans Kung sa kanyang aklat na pinamagatang kong Being a Christian. Pakita natin, President. The clearest testimony, the famous Johannine comma, defended as authentic by the Roman authorities up to the turn of the century. An interpolation into the first epistle of John about Father, Word, and Spirit, who are one, is generally regarded today as a forgery originating in North Africa or Spain in the 3rd or 4th century. Ang aklat po na yan ay sulat ng pari na si Hans Kung. Sa Tagalog, anong mababasa natin para lalong maliwanagan? Ang pinakamalinaw na patotoo, ang kilalang Johannine comma, na ipinaglalabang tunay ng mga otoridad Romano sa paglipas ng siglo, ay isang interpolasyon sa unang sulat ni Juan tungkol sa Ama, Salita at Espiritu na iisa, ay pangkaraniwan ng itinuturing ngayon na isang pamemeke nagsimula sa Hilagang Aprika o Espanya noong ika-3 at ika-4 na siglo. Yeah, maliwanag ano. Pari po may sabi niyan na yun anyang Johannine comma ay isa lamang anyang interpolasyon sa sulat ni Juan. Dahil yan ang interpolasyon, yan anyang isang pamimeke. No, di peke, hindi totoo na nagsimula yan sa Hilagang Aprika o Espanya noong daw ika-3 at ika-4 na siglo. Ano ba ibig sabihin ng interpolation para mas lalo tayong maliwanagan? Next slide tayo, President. Interpolation, noun, a spurious word or passage inserted in the genuine writings of an author. Webster, 1828 Dictionary sa Filipino. Interpolation, noun, isang peking salita o pangungusap na isinisingit sa tunay
na isinulat ng isang may akda? Yun. Sa mga tweet, mismong pari ang umamin na yung Johannine Comma or yung binabanggit sa King James Version na Father, Word, and Spirit, 3R1, yun po ay isang interpolasyon o isang peking salita o pangungusap na isiningit lang dun sa tunay na isinulat ng isang may akda. Sa mga tweet, hindi talaga sinulat ni Apostol Juan yun. Dagdag Wala lang. talaga siya. Oo, dagdag lang. At yan po ay inamin din naman, hindi lang ng pare, kundi ng kanilang encyclopedia. Basahin natin sa New Catholic Encyclopedia, 2nd edition. Ito mababasa natin tungkol sa Johannine Comma na inamin din naman ng mga Katoliko. The comma or the comma is absent in all the ancient Greek manuscripts of the New Testament, with exception of 4 rather recent manuscripts that date from the 13th to 16th centuries. The comma is lacking in such ancient Oriental versions as the Peshitta, Philoxenian, Coptic, Ethiopic, and Armenian, while the majority of the Latin manuscripts of 1 John do contain the comma. The earlier and better manuscripts, both of the Old Latin and Vulgate versions, lack it. The earliest manuscript in which it appears dates from the 9th century. Ayan, inaamin po ng New Catholic Encyclopedia na yun anyang comma o yung Johannine Comma. Wala po yan. Sabi nila dyan, pakita natin kasi dyan, pakisong nga po ulit. Sabi dyan, no, absent siya. Parang si Tomas, ano? Absent man. Absent. Absent. Siya ay wala sa lahat ng mga ancient Greek manuscript ng Bagong Tipan. So yung mga pangunahin, yung mga ancient Greek manuscript, absent siya ron. Ilan lang sa lumitaw. Sabi niyan, with the exception of or rather recent manuscript, yung mga bagong manuskrito lang, na ang petsa daw ay noong 13th to 16th century. At yun anyang Johannine Comma, wala din yan sa mga ancient Oriental version, katulad ng Peshitta, ng Philoxenian, ng Coptic, yung Ethiopic, at Armenian. Bagamat doon anya sa mga majority ng Latin manuscript, ang first John, merong comma kasi nga, ginawa na lang naman yan, later na yan. Pero yun anyang earlier o mga maaga at pinakamaiinam na manuskritong Latin, katulad ng Old Latin, saka yung Vulgate na ginawa talaga ni Jerome noong 5th century, walaan niya. Hindi ako nagkakamala, no? 5th century ginawa ni Jerome yung kanyang Vulgate, wala din yan. At ang pinakamaagaan niyang manuskrito sa Latin kung saan nag-appear yung Johannine Comma, noon lang 9th century. Kaya inaamin din mismo ng hindi lang ng isang pare, kundi ng maging encyclopedia nila. Siyempre, gumawa dyan ng mga mangangaral nila at mga theologian nila sa mga scholar nila na wala talaga yan doon sa mga naunang mga best ancient manuscript mapag-Griego man or yung mga Oriental versions o yung mga unang versions ng mga manuskriptong ng Bagong Tipan.